Ngumisi siya. Bata, puro salita ka lang pala. Dalhin mo ang espada mo dito. Isama mo pa yung dalawang kasama mo. Hindi ako natatakot. Lumapit ang Daoist. Ako si Fei Lianzi ng Sword Sect. Sa hinaharap, tiyak na hihingi ako ng gabay sa inyo. Si Mo Wangsuan ay nasa handang posisyon na rin. Nagpatuloy ang lalaki. 3 oras mula ngayon, kung hindi kayo lilito sa harap ko, ngayong araw. Masisira ang isla. Mamamatay ang mga tao. Sino mang manggahas makialam sa mga bagay ng cultivation world, kasalanan nyo na. Masayang pumuri si Fei Lianzi kay Wang Sheng. Fai Yu, hindi masama ang paraan mo ng pang-aasar. Nagkamot ng ulo si Wang Sheng. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Dao Zhang, nagdagdag ng 4 na tao papunta sa isla. Mabilis na sumingit si Chiling. Nagbibilin. Lahat, maghanda ng mabuti. Kanina, nagdagdag ako ng kalahating oras, sapat na para sa combat team at sa mga malalaking sect na nasa lungsod para maghanda. Naisip ni Fei Lianzi, ang combat team at ang mga malalaking sect, hindi ba't sila ang mga Void Core Realm Seniors? Itong mga masasamang cultivator, hindi naman sila tanga para direktang sumuong sa panganib. Sinabi ni Wang Sheng, ang mga senior na pumunta dati para sumali sa exchange meet, sakto namang natapat sa pangyayaring ito. Ngunit, kung gagamit tayo ng mga expert para umatake ng patalikod, posible kayang magtagumpay. Napabuntong hininga siya. Kahit Golden Core expert pa, baka hindi rin masigurong matatalo ang maraming cultivator sa isang iglap. At saka, sa panahong ito, posible bang umangat sa Golden Core? Kung gayon, ang pag-unawa sa Dao Realm ay medyo kakaiba na. Nahihiyang sinabi ni Wang Sheng. Tama po si Fei Lianzi Dao Zhang. Masyado po akong naging simple mag-isip. Naisip ni Wang Sheng. Ang mga Golden Core cultivator, totoo ngang mayroon kami, ngunit baka hindi sila umabot sa tamang oras. Paglipat ng eksena sa bundok Zhongnan. Sa tuktok ng Nameless Peak. Sa sandaling ito, si Jing Yun at si Qi Wen ay nakaupo sa harap ng pasukan ng kuweba kung saan nagse-secluded cultivation ang guro ni Wang Sheng. Sinusubaybayan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng cellphone. Ang Wushen Sect, dati bang Daoist Sect iyon? Hindi ba't nasa panganib na sina Fai Yu at Buyu? Biglang isang pagod na boses ang umalingaw-ngaw. Ang bango. Tapos na bang magluto si junior sister para sa akin? Nagulat si Jing Yun. Senior brother, bakit hindi ka man lang nagsabi na lumabas ka na? Nag-inat si Qing Yanzi. Hindi ko rin alam kung bakit, biglang naantala ng Heartblood, ang pag-unawa ko, napilitan lang akong lumabas. Tumingin siya kay Qi Wen. Medyo nagulat. Junior sister. Saan mo nakuha ang disipulong ito? Ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi niya mapigilan ang gulat sa mukha. Ang mukha niya, talagang kamukha ng nanay niya. Ang buong katawan ni Qing Yanzi ay parang naging bato. Nakatayo lang siyang tulala doon. Nakatingin kay Qi Wen. Ikaw si. Agad na sumugod si Qing Yanzi papunta sa kanya. Xiao Wen. Ikaw si Xiao Wen. Tama ba? Nang makitang tulala si Qi Wen. Nagulat siyang naalala. Mukhang medyo naging bastos siya. Agad na binitawan ni Qing Yanzi si Qi Wen. Malungkot na nagsalita. Xiao Wen, ako ang tatay mo. Marahil hindi mo pa ako nakikita. Nahihiya siya. Maghihintay akong maligo, mamaya. Kapag malinis na, pupunta ako para makita ka. Lumapit si Jing Yun. Senior brother, baka wala ka ng oras ngayon para kausapin si Xiao Wen. Sina Buyu, Fai Yu, pati na rin si sister-in-law Chiling, nagkaproblema sila. Nang marinig ito, parehong nataranta ang mag-ama. Sabay na nagtanong, ano? Paglipat ng eksena sa grupo ni Wang Sheng. 3 helicopter ang mabilis na lumapag. Mabilis na pumasok ang lahat sa loob ng isla. Seryoso ang mukha ng lahat. Kasabay nito, 2 tao ang lumapit para bumati. Pagbati po sa mga senior. Pagbati, team leader. Sila pala sina Yan Xing at Zhang Zicheng. Lumapit ang matanda. Nandito lang ako para tumulong sa exorcism ritual. Lahat ay susunod sa utos ninyo. Naisip ni Wang Sheng. Itong mga cultivator instructors, mukhang lahat sila ay Void Core Realm experts. Tahimik niyang pinagmasdan silang dalawa sandali. Walang tigil sa pag-iisip. Lumapit ang binatang may magandang tindig para bumati. Ikaw si Fai Yu. Tama ba? Ang plano, napakasimple. Kailangan lang ninyong dumating sa tamang oras, at akitin ang atensyon ng kalaban. Huwag kayong mag-alala.
Poprotektahan namin kayo ng lihim. Lumapit sina Wang Sheng at Mo Wangxuan para magbigay galang. Kung gayon, maraming salamat po sa mga senior. Hinugot ni Yanzing ang espada sa likod niya. Iniabot kay Wang Sheng. Fai Yu, narinig kong nasira ang espada mo dati. Itong espada, regalo ko na sa iyo. Nahihiyang sinabi ni Wang Sheng. Senior, masyado naman po kayong magalang. Mapagbigay si Yanzing. Tanggapin mo na. Ituring mo na lang itong meeting gift. Kung hindi, tiyak na magrereklamo sa akin yung si Qing Yanzi. Nang marinig ito ni Wang Sheng, hindi na rin siya tumanggi pa. Kung gayon, maraming salamat po, senior. Nalilitong napilitang ngumiti si Wang Sheng. Mukhang itong senior na ito, dati ring kaibigan ni Guro, kakilala. Ang langit sa isla ay mabilis nang dumilim. Tahimik ang paligid. Ang lahat ngayon ay nagsimula nang pumunta sa lugar ng pagkikita. Nagbilin si Chiling kay Fai Yu. Mamaya, pagkatapos naming maakit ang Void Core Realm Expert ng masamang cultivator, ang combat team ay aatake ng pinakamabilis para iligtas ang mga hostage. Kahit medyo pilit, mamaya, kailangan pa ring sikaping akitin ng masamang cultivator sa ating lugar. Nagpatuloy si Wang Sheng. Naiintindihan ko po, mamaya, kaya naming pahabain ng kaunti ang oras. Nag-aalalang nagtanong si Fei Lianzi. Mamaya, kung direktang papatayin natin ang masamang cultivator, hindi ba sila magagalit? Nagpaliwanag si Wang Sheng. Sinabi na nila dati, lahat ng bagay sa cultivation world, ay aayusin ng mga cultivator. Habang hindi natin pinapansin ang mga hostage, mas magiging ligtas sila. Mabilis silang nakarating sa lugar. Naisip ni Wang Sheng, lumapit tayo sa pampang, gawin ayon sa plano. Pagkatapak pa lang nila, may mga masasamang enerhiya na lumipad sa paligid. Mula sa dilim, isang boses ang umalingaw-ngaw. Bata, ikaw nga ang pumatay kay Elder Muyin ng aking Wushen sect. Tama ba? Mabilis na hinugot ni Wang Sheng ang espada. Kalmadong sumagot, ako nga, bakit? Galit na sumigaw ang lalaki. Bilisan nyo, sumuko na kayo. Kung hindi, yung mga bihag na iyon. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng damyugo na ang leeg niya. Puno ng lakas na malakas na nagsalita si Wang Sheng. Sinabi nyo, makikipag-usap kayo sa cultivation world, aayusin ng mga cultivator. Ngayon, nandito na ako. Gusto nyong gamitin ang mga ordinaryong tao para takutin ako. Ginamit niya ang internal force. Sumigaw. Kung gusto nyong pumatay, pumatay kayo. Kung tutuusin, nandito ako ngayon para lipulin ang mga demonyo. Kung palalayain ko kayo, ang landas ng buhay, hindi ko alam kung ilang tao pa ang masasaktan. Kasabay nito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mga disipulo sa sect, sino mang makapatay sa taong ito, gantimpala ay 10 taong cultivation base, 3 secret methods. Sino mang makapatay sa 3 ito, dalhin si Chiling sa isla. Agad, ngumiti si Wang Sheng at sumugod. Mag-isang lumaban sa grupo ng masasamang cultivator. Ang liwanag ng espada ay parang hamog. Tumatagos sa ulap, nagpapakita ng buwan. Ang lakas niya ay nakapangingibabaw. Na nagpatakot sa grupo. Natulala silang nakatingin. Hindi mapigil ang humanga ni Fei Lianzi. Hindi ko inaasahan si Fai Yu, kapag naging determinado, ganito pala kitakat. Base lang sa eksenang ito, talagang hindi ko alam kung sino ang mortal na walang kalaban-laban, sino ang masamang cultivator na uhaw sa dugo. Isa sa kanila ang mabangis na sumugod. Mga walang kwenta, magsama-sama tayo. Patayin natin siya. Paghatian natin ang Merito. Lihim na nasiyahan si Wang Sheng. Mukhang kumagit na sila sa pain. Susunod, ang kailangan nating gawin ay unti-unting dagdagan ang bigat sa ating panig para maakit pa ang mas maraming masasamang cultivator. Mabilis siyang sumugod papunta sa kanila. Walang sino man sa kanila ang nakakita sa anino ni Wang Sheng. Sa isang iglap lang, nakatayo na siya sa balikat ng isa sa mga leader nila. Nag-usap sila. Habang nandito pa, gamitan natin siya ng magic technique. Patayin natin siya. Isa lang siyang maliit na foundation establishment realm. Hindi kaya talaga siyang makakalipad palabas. Kasabay nito, isang espada ng liwanag ang lumipad. Mabilis na bumigkas ng incantation si Fei Lianzi. Universe Fighting Method. Use Chi to control sword. Sweep sword exercise demons. Respond accordingly. Ardao Chi rushes clouds heaven. Pagkalapag ni Wang Sheng, masayang nagtanong ang matanda, Fai Yu, itong control ang sword technique ko.
Ano sa tingin mo? Nakangiting sumagot si Wang Sheng. Mas namulat po ako. Bigla, mabilis silang umatras papasok sa madidilim na halamanan. Nagkatinginan silang dalawa. Nagsalita si Wang Sheng. Dao Zhang, may lakas ka bang loob na sumugod kasama ko para sa labanang ito? Lumipad si Fei Lianzi. Sige, lumayo ka ng kaunti sa akin. Huwag na huwag kang magiging pabaya. Ngunit sa sandaling ito, sa bangka, naiwan si Mo Wangsuan at Chiling. Tahimik silang nagmamasid, ngunit hindi nagsasalita. Bawat isa ay may sariling iniisip. Mabilis na sumali si Fei Lianzi sa labanan. Isang kamay niya ay gumagawa ng hand seal, habang ang katawan ay sumusugod sa grupo ng masasamang cultivator. Isa sa mga masasamang cultivator doon ay natakot. Nagtago sa likod ng isang malaking puno. Yung Daoist na yun, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ang controlling sword technique sa alamat, lumitaw na. Hindi pa siya nakakabawi nang sumigaw si Wang Sheng. Umatake. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa labas. Ito ang Wushen sect. Ang sinabi niyong mga cultivator sa cultivation world ang mag-aayos, kaya pala, pinapatay niyo kami ng ilang masasamang cultivator para hindi maging matatag ang aming Dao Heart, para mapasok kami sa demonic path. Mula sa investigation team, agad na natarantang nag-anunsyo. Umatras agad. Ang kalaban, may isang grupo ng mga expert na papunta sa direksyon ninyo. Ang Void Core Realm ng kalaban, hindi pa kumikilos. Lahat, protektahan ang sarili. Kung talagang igigiit nilang hawakan ang mga hostage, magsisimula na tayong umatake ng malakas. Agad na nagtipon ang lahat. Medyo nag-aalala si Fei Lianzi. Dumating na ang gulo. Mag-ingat sa pagharap. Pinaalalahanan ni Wang Sheng si Mo Wangsuan. Senior sister, mamaya, hindi kailangang magpigil. Siya. Ibig sabihin ay naintindihan na. Nag-usap sila. Sabay-sabay tayong kumilos. Ngayon, kung hindi mapapatay si Wang Feiyu sa hinaharap, tiyak na magiging banta siya sa atin. Nag-aalalang nagbilin si Fei Lianzi. Feiyu, mag-ingat ka. Sila lahat ay mga Transcendence Realm cultivators. Bawat isa sa kanila ay puno ng killing intent. Baka may ilan sa kanila na talagang nag-cultivate na ng demonic techniques. Nag-ingat si Wang Sheng. Naiintindihan ko po. Kasabay nito, ginamit ni Mo Wangsuan ang internal force. Nagsimulang lumipad. Yin-Yang Tuchi. Vast Origin returns to 1. Yin-Yang Vast Origin Array. Open. Sakto noon. Mabilis siyang sumugod sa grupo ng masasamang cultivator. Agad. Nagkindaten sina Fei Lianzi at Wang Sheng. Nagkaintindihan sila at sabay na sumugod sa gitna ng kalaban. Ang internal force ni Mo Wangsuan ay lumikha ng isang higanteng aipo-aipo na dumaan sa grupo ng masasamang cultivator. Na ikinatakot nila at mabilis na umatras. Hindi siya natinag. Nagpatuloy sa pagsugod. Isa sa kanila ang sumigaw. Hindi pwede. Ang Yuan Qi ng langit at lupa, nagulo na. Hindi magamit kahit kaunting lakas. Nakakatakot. Itong munting babae, ano ba talaga ang cultivation niya? Kasabay nito, sa kaloob-looban ng isla, isang grupo ng tao ang nagtipon sa paligid ng babaeng nakaupo sa gitna. Sa paligid, isang malakas na internal force ang lumalabas. Nagsalita siya, mga walang kwentang bagay na ito. Ilang junior lang. Hindi pa maayos. Mga kasama, mas mabuti pang sabay-sabay tayong kumilos. Hulihin si Chiling. Pagkatapos ay direktang tumakas. Siya si Xue Rushen. Nagsalita si Tianlin Sect Taiying Daoren. Madali lang tayong umalis. Pero paano naman yung mga disipulo natin? Sa tabi niya si Duan Kungming. Tumalon si Rushen sa hangin. Pagkatapos mahuli si Chiling, agad tayong tumakas. Iwanan sila dito para maakit ang atensyon ng mga sundalo. Ang magulong panahon ay darating na, may lakas ka. Matatakot ka pa bang hindi makapag-recruit ng mga tauhan? Sa kabilang banda, ang aipo-aipo ni Mo Wangsuan ay lalong lumalakas. Hindi ito tumitigil sa paglaki at malakas na umiikot sa himpapawid. Natulala ang mga masasamang cultivator. Ang taong ito, ang galing talaga. Takbo na. Kasabay nito, isang lilang liwanag na may kasamang bungo ang lumipad patungo. Sino mang tumakbo, patayin ng walang awa. Mabilis na hamarang si Wang Sheng sa harap ni Mo Wangsuan. Mabangis at determinado. Hawak ang espada. Malakas na tumaga sa ulo. Ngunit parang hindi man lang nasugatan ang bungo sa ataking ito. Tinutuya ni Wang Sheng. May kahihiyan ka pa ba?
Para harapin kaming tatlong Foundation Establishment Realm. Kailangan pang gumamit ng Void Core. Ha! Dumating na ang grupo ni Rushen. Nagsalita siya. Sinasabi ko sa iyo, bata. Ngayon, dito ka mamamatay. Mabilis na sumugod ang grupo. Ang nangunguna ay malakas na nagsalita. Mga kasama, ang pagtatagumpay at karangalan ay nasa gabing ito. Huwag mag-atubili sa kahit anong halaga. Kailangang mahuli si Chiling. Yung iba naman, huminto siya sandali, ngumisi ng may katusuhan. Itinuro ang grupo ni Wang Sheng. Malamig na nagutos. Patayin lahat. Mula sa kabilang linya, mabilis na iniulat kay Chiling. Team Leader. Ang rescue team ay nakapasok na sa central area ng isla. Ang labanan ay pumasok na sa ikalawang yugto. Seryoso ang mukha niya. Sige, alam ko na. Agad. Seryosong nagsalita si Chiling. Mga kasama, kumilos na. Mula sa tubig, masiglang sumugod ang mga tao. Fayu, umatras kayo. Susunod, ipaubaya nyo na sa amin. Hindi inaasahan ni Rushen ang ganitong pangyayari. Galit na nanlisik ang mga mata. Sumigaw. Naglakas loob pa kayong mag-ambush. Mga walang hiya, sumugod si Yanzing. Nangaasar. Ang digmaan ay hindi tumatanggi sa panlilinlang. Si Rogue Cultivator Yanzing. Hihingi ng gabay kay Shu Rushen. Isang suntok pa lang ang pinakawalan. Nataranta na si Rushen. Lintik, ang cultivation ng taong ito ay hindi mas mababa sa akin. Sa maikling panahon, hindi ko siya matatakasan. Nang maisip ito, mabilis na sumigaw si Rushen. Nag-utos. Ati. Bilisan mo. Hulihin mo si Chiling. Mabilis na nag-ingat si Fei Lianzi. Fayu, mag-ingat ka. Papunta na ang mahirap kalabanin. Biglang isang malambot na kamay ang mabilis na dumampi sa balikat nilang dalawa. Si Mo Wangsuan pala iyon. Bihasang inihagis niya ang dalawang lalaki sa likod niya. Nataranta si Wang Sheng at sumigaw. Senior sister. Sa sandaling ito, sa harap ni Mo Wangsuan ay ang malaking lalaki, Tai Shen. Mas mabangis pa kaysa sa kanya ng maraming beses. Sa kabilang banda, humitit ng isang puff ng sigarilyo si Elder Kungming. Pagkatapos ay nagbuga ng isang makapal na madilim na chi papunta sa dalawang Daoist. Nagsalita ng may pang-aasar ang masamang Daoist na iyon. Ang Talisman Sect Trinity, hindi nag-aaral sa bundok, pumunta dito para tulungan akong gumawa ng masama. Hindi maganda iyon. Patayin kayo, sakto lang para sabihin sa mundo, ang tinatawag na famous sects. Pangalan lang pala. Pagkasabi nito, ginamit niya ang internal force. Naghahandang umatake sa dalawang Daoist. Mabilis ding ginamit ng dalawa ang internal force. Kinuha ang talisman. Masasamang cultivator na gumugulo. Siyempre, kailangan naming kumilos para pigilan. Para malaman ninyo kung ano ang tinatawag na Righteous Path HS Heavenly Might. Agad, isang malakas na puwersa ang bumagsak diretso kay Tai Ying. Na ikinagulat niya, sa ilalim ng atake ng dalawang Daozang. Para siyang isang maliit na ibon. Mabilis na tumalsik, hinimas ng dalawang matanda ang balbas. Masamang cultivator na mayabang. Akala mo makakaasa ka sa sarili mong lakas para makatakas, pero hindi mo alam na ang payaso, ay ikaw pala mismo. Ngayon, tapos na ang iyong kapalaran. Pagkasabi nito, isang asul na liwanag ang patuloy na pumalibot sa kanya. Mabilis niyang ginamit ang Lead Heavenly Thunder Fire. 5 Waters Lead Thunder Talisman. Urgent as the laws and commands. Pagkabigkas pa lang ng incantation. Ang buong kalangitan dito ay halos natakpan ng masamang lakas na iyon. Sa kabilang banda, si Mo Wangsuan at si Tai Shen ay naghaharap din. Tiningnan siya nito. Hindi mapigil ang aminin. Napakalakas mo. Ngunit, Foundation Establishment lang. Ang harangan ng Void Core, sobrang tanga. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Pagkasabi nito, mabilis niyang ginamit ang internal force. Pagkatapos ay sumugod sa kanya. Ngunit si Mo Wangsuan ay hindi man lang natinag. Tumalon din siya. Mabilis na bumigkas ng incantation. Stillness becomes yin. Movement becomes yang. Yin and yang follow the heart. Grasp ang square and circle. Agad. Sa tabi ni Mo Wangsuan, lumitaw ang isang asul na dragon. Puno ng lakas. Agad. Ibinuka ng dragon ang malaking bibig nito kay Tai Shen. Hinamak niya. Masyadong mabagal. Masyadong mahina. Walang kwenta. Pagkasabi nito, sumugod siya para sunggaban si Mo Wangsuan. Mukhang napakaliit niya ngayon sa harap ng kalaban.
Ngunit hindi man lang siya natakot. Mabilis na ginamit ang internal force. Isang teknik, vast origin extreme softness, ang muling pinakawalan. Ang maliit na katawan ni Mo Wangsuan ay mabilis na dumausdos pababa. Determinado niyang sinuntok ang dibdib ni Tai Shen. Nagniningning ang mga mata niya. Hindi mapigil ang pumuri. Munting batang babae. Napakagaling. Sa labas, humanga si Fei Lianzi. Matagal ko nang narinig na ang lakas ni Silent Fairy ay pambihira. Hindi ko inaasahan na kahit itong si Zuan Tai Shen ay walang magawa sa kamay niya. Pinalitan ni Wang Sheng ang salita. Dao Zhang, pinuri niyo po ng husto. Nagpatuloy si Fei Lianzi. Hindi. Sinasabi ko ang totoo. Para harapin si Zuan Tai Shen, siya lang mag-isa ay sapat na. Mas mabuti pang protektahan na lang natin ng maayos si Team Leader Chi. Lahat ay abala sa panunood ng laban kaya hindi napansin, sa likod ni Chiling, isang itim na anino ang dahan-daang lumilitaw. Ngunit mabilis na naramdaman ni Wang Sheng. Nagsalita siya para magbabala, Xiniang, mag-ingat ka. Kasabay nito, lumipad siya sa likod. Nawala ang target. Nagalit ang umatake. Bata, ikaw ang naghanap ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Ang mukha ni Wang Sheng ay nasugatan niya. Ngunit swerte, nakayanan pa rin ni Wang Sheng na lumaban. Kinakabahang malakas na nagsalita si Fei Lianzi. Fai Yu, bilisan mo. Ilayo mo si team leader dito. Agad niyang ipinulupot ang kamay sa baywang niya. Xiniang, pasensya na po. Tumingin si Rushen. Si Lao San, nabigo na naman. Ngunit ang kalaban, 2 Foundation Establishment Realm lang. Hanggat mapahaba ko ng kaunti ang oras, tiyak na mahuhuli niya si Chiling. Guluhin ang isip ng mga taong ito ng kaunti, makakuha ng kaunting oras para kay Lao San. Pag-iisip niya nito, mabangis ding tumaga si Yanzing. Sumigaw sa sakit si Rushen. Wu Shensek, nandito. Patayin lahat ng mga mortal na iyon. Huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Kasabay nito, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ay anunsyo sa buong isla. Ang mga hostage sa isla ay nailigtas na lahat. Sabay-sabay na nagulat ang tatlong iyon. Ano? Nagsimulang ipatupad ng lahat ang plano. Pumasok sa ikalawang yugto, pag-isahin ang lahat ng lakas, lipulin ang lahat ng masasamang cultivator. Palibutan ng special squad ang mga masasamang cultivator. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Ngunit sa kabilang banda, ang lahat ay naghiwa-hiwalay pa rin para ayusin ang mga lider na iyon. Muling umalingaw-ngaw ang anunsyo. Hayaang makatakas ang isa sa kanila, lahat, sirain ang sariling cultivation. Kasabay nito, dinala ni Wang Sheng si Chiling sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay nagbilin, Xiniang, pupunta ako doon para tumulong. Paglabas ni Chiling mula sa kahon, hindi mapigil ang magsuka. Pinaalalahanan niya si Wang Sheng. Mag-ingat ka. Muli niyang binuksan ang kahon. Kumislap ang liwanag. Ngumiti si Wang Sheng ng may determinasyon. Alam ko po, Xiniang. Sa kabilang banda, ngumisi ang lalaki, Tai Ying. Ang controlling technique ng Swordsec, mukhang interesante. Ngunit, huminto siya sandali, nagpatuloy. Isang maliit na foundation establishment realm lang, nang ahas pangharangan ang landas ng matandang ito. Hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Agad siyang mabilis na nagpakawala ng isang daloy ng lakas papunta sa lahat. Naisip ni Fei Lianzi, kailangang makuha ang kontrol sa flying sword. Kung hindi, mapapatay lang niya ako. Huwag nang sabihin ang pagpigil sa kanya. Agad, sa langit, lumitaw ang isang kumikinang na liwanag, na kumuha ng kanyang atensyon. Sa wakas, dumating na si Wang Sheng. Mula sa itaas, sinaksak niya ang espada, sumisigaw, masamang espiritu, mamatay ka na. Mapanghamak na tumayo ang masamang cultivator. Handang lumaban. Halika, hayaan mong subukan kita kung gaano ka kagaling. Pagkasabi nito, mabilis siyang nagbago ng anyo. Ang buong katawan ay nabalutan ng baluti. Sumaksak si Wang Sheng, ngunit napakakalmado niya. Ang 7-star sword ng Wudang, ganyan lang pala. Biglang may nagpatigil sa masamang cultivator. Hindi tama, ang espada ni Wang Sheng ay mabangis na tumusok sa gitna ng dibdib niya. Lalong lumalalim, bigla, sa mga mata niya, isang mabangis na tingin ang lumitaw. Kasabay nito, isang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagpatalsik kay Wang Sheng papalayo. Mabilis niyang itinusok ang espada sa lupa para mapanatili ang balanse. Malubha siyang nasugatan.
Hindi mapigil ang sumuka ng isang bibig ng dugo. Nag-aalalang tumingin si Mo Wangsuan. Natatakot na ma-distract si senior sister. Sumigaw siya para pakalmayin. Ayos lang ako. Nang marinig ito ni Wang Sheng, mabilis ding bumalik sa wisyo si Mo Wangsuan. Galit na sumigaw ang masamang cultivator. Papatayin kita. Tiyak na papatayin kita. Lumapit si Fei Lianzi kay Wang Sheng. Fai Yu. Palibutan siya ng mga tao ng special squad. Magsama-sama tayo. Hulihin natin siya. Huwag siyang hayaang makatakas. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Wang Sheng. Kinagat ang ngipin. Tumingin sa harap. Sige. Sa kabilang banda, ang lahat ay naghiwa-hiwalay pa rin. Nakikipaglaban sa grupo ni Rushen. Tiningnan siya ni Fei Lianzi. Mabuting bata, dito. Ipaubaya mo na sa amin. Magpahinga ka muna. Ang merito ay ibibigay sa iyo. Sumugod si Wang Sheng. Maraming salamat po, Senior. Tiningnan ni Rushen ang sitwasyon. Hindi maganda. Nag-isip. Nawala na ang kalamangan. Alis na. Ati, bilisan mo. Umatras na tayo. Ngunit sa gitna ng lugar kung saan nila gustong tumakas, naharangan sila ng isang malaking yinyang bagwa pattern. Natarante siya. Ano ba talaga ito? Hindi kaya. Mula dito, umungol si Tai Shen at sumugod kay Mo Wangsuan. Munting batang babae. Dahan-daang iniabot ni Mo Wangsuan ang kamay. Ginamit ang internal force. Malakas na sinuntok ang dibdib ni Rushen. Nagulat siya. Multo. Itong munting batang babae, talagang foundation establishment realm lang ba? Kasabay nito, si Yan Xingnan. Puno ng killing intent ang mukha. Ay malakas na nagsalita, masamang nagdudulot ng gulo sa mundo, nararapat. Pagkasabi nito, kasabay nito, sinaksak niya ng isang beses diretso si Rushen. Na hindi niya napaghandaan. Sa wakas, matagumpay na nalipol ni Yan Xingnan ang kasamaan. Nakahandusay siya sa lupa, wala nang hininga. Itinaas niya ang espada sa langit. Sumigaw. Patay na si Xue Rushen. Lahat ng tao, magsanib puwersa para lipulin. Ngayong gabi ang labanan. Kung hindi malilipol ang masasamang cultivator, lalaban kami hanggang sa huli. Lahat ay puno ng sigla. Naiintindihan. At sa gabing iyon, napatay si Xue Rushen. Napagpasyahan na ang kapalaran. Lahat ng masasamang cultivator ay wala ng lakas lumaban pa. Tungkol naman sa ilang mga leader, sa ilalim ng pinagsamang lakas ng mga kasama, ay napatay na rin. Kasama doon si Zuan Taishen, pinalibutan ng 7 o 8 instructor, namatay rin ng napakasaklap, nabali lahat ng buto sa buong katawan, sinira ang kanyang body protecting astral chi. Sa kabilang banda, dahil ng Mang Raid para iligtas ang mga tao, may Void Core Realm expert na nagbukas ng daan, lahat ng hostage ay nailigtas. Ang combat team ay dumating na, ang pag-aayos ng resulta ay maayos na. Tungkol naman kay Wang Sheng at Mo Wangsuan, pagkatapos ng labanan, pagod na sumandal si Wang Sheng sa kanya. Ang liwanag ng buwan sa dagat ay nagniningning. Xiao Sheng, Xiao Zuan. Sa pagkakataong ito, buti na lang at nandyan kayong dalawa. Isang boses ang unti-unting gumising sa kanya. Nagpatuloy si Chiling. Pwede ba kayong manatili sa Special Investigation Team sandali? Kung tutuusin, si Yanzing at ang iba pa, pangunahin nilang pinoprotektahan ang hangganan. Ang investigation team, kailangan ang tulong ninyong dalawa. Nautal si Mo Wangsuan. Tumingin kay Wang Sheng. Ito, kapatid. Mabilis na naintindihan ni Wang Sheng. Gusto ni senior sister na ako ang magpasya. Nagsalita si Wang Sheng. Shiniang. Ang bagay na ito, mas mabuting hintayin naming makausap siguro bago magpasya. At saka, nangako na ako kay Senior Fei Lianzi, na kailangan kong pumunta sa sword sect ng isang beses. Nakita niyang tumanggi siya. Bumantong hininga siya at nagpatuloy. Sige, kung gayon. Sa pagkakataong ito, anong gantimpala ang gusto ninyo? Mabilis na tumawa si Yanzing. Buyu, Fai Yu, nandito pala kayo. Sa pagkakataong ito, buti na lang at nandyan kayong dalawa. Yung si Qing Yanzi, araw-araw nagpapasikat sa WeChat, sinasabing nakakuha siya ng 2 henyong disipulo. Noong una, akala ko, nagpapasikat lang siya. Ngayon, sa pagkikita, talagang hindi biro ang pangalan. Natulala si Wang Sheng, Senior Yan Xingnan. Masayang tumawa si Zicheng. Huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na ito. Direktahan na tayo. Fai Yu, interesado ba kayong sumali sa combat team? Galit na sumingit si Yan Xingnan.
Ano ang ginagawa mo? Nangaagaw ng tao. Sila ngayon ay consultant ng Special Investigation Team. Kalmado si Zicheng. Ganyang kagandang binhi, paano pwedeng pakawalan? Ang guro nila, si Qing Yanzi lang naman, anong cultivation base niya? Mas mabuti pang hayaan siyang lumaban sa akin ng isang beses. Kung sino ang manalo, siya ang kukuha sa kanilang dalawa. Napilitang ngumiti si Wang Sheng. Dalawang senior. Pakiusap. Kumalma po kayo. Tiningnan ng pagiging padalos-dalos ng dalawang senior. Naalala niya si Shi Tianzang. Masasabing siya ang specialty ng Longhu Mountain. Natulala si Wang Sheng. Hindi mapigil ang mapabulalas. Ang Longhu Mountain, bakit pare-pareho sila? Biglang napansin ng lahat na may tao sa itaas. Lahat ay agad na nataranta. Mabilis na nagutos ang nasa kabilang panig. Mag-ingat, mabilis na ibinigay ang utos. Ang mga may cultivation na mas mababa sa Void Core Realm, mabilis na umalis dito. Isa itong Golden Core Realm expert. Lahat ng unit, maghanda sa laban anumang oras. Mabilis. Kinabahan si Yan Xingnan. Lintik, ang Wu Shensek, kailan pa nagkaroon ng Golden Core expert. Mabilis ding naghanda ng bala si Zicheng. Itinaas ni Wang Sheng ang kamay. Pinutol ang salita. Dalawang senior, yung nasa itaas, parang guro ko po. Nang marinig ito, si Qiling, agad na medyo naguluhan ang kalooban. Tahimik siyang tumingin sa buwan ng matagal. Si Qing Yanzi, nakasakay sa espada, nakatayo sa langit, nagsalita ng may malakas na tono. Nasaan ang masasamang cultivator? Sumigaw si Wang Sheng paitaas. Guro, ang masasamang cultivator, nalipol na po lahat. Guro, o kaya, bumaba muna kayo dito. Nagsalita siya, mukhang nasayang lang ang pagpunta ko dito. Kung nalipol na ang mga demonyo, mas mabuti. Xiao Zuan, Xiao Sheng, nasaktan ba kayong dalawa? Ang cultivation ninyo, medyo mababa pa, huwag kayong gumawa ng gulo para sa iba. Nagulat si Zicheng. Sila pa, mababa ang cultivation. Sumingit si Yan Xingnan. Ang salitang ito, may katwiran din. Ang guro nila, isang Golden Core dalaw. Nang makitang si Qing Yanzi ay lumilipad lang doon. Tumingala si Yan Xingnan at malakas na nagsalita. Qing Yan Daoxiong, bakit hindi ka bumaba dito para makipagkita? Sumagot ang nasa itaas. Yan Xing Daoxiong, nagmamadali akong pumunta, hindi maayos ang damit ko, hindi angkop na magpakita. Xiao Sheng, Xiao Zuan, kung ayos lang kayong dalawa, lumapit kayo dito. Kausapin niyo si guro. Mabilis na pumunta ang dalawa sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos ay sabay na nagsalita. Pagbati po, guro, lumingon siya. Kayong dalawa, sa panahong ito, hindi naman kayo gumawa ng gulo sa labas. Di ba? Narinig ko kay Jing Yun Shamei na nagkaproblema kayong dalawa. Paglabas ko pa lang sa secluded cultivation, lumipad na agad ako dito gamit ang espada. Pagkakita pa lang ni Wang Sheng sa itsura niya. Hindi niya mapigil ang takpan ng bibig at tumawa hanggang mamatla. Si Mo Wangsuan naman ay parang nanigas. Hindi makapagsalita, medyo nahiya siya. Itong damit na ito, dahil sa paglipad, nap-unit ng hangin, walang malaking problema. Agad na inilapag ni Wang Sheng ang mga gamit. Hinubad ang damit, walang kwentang disipulo, pinag-alala ko po siguro. Pagkakita pa lang ni Qing Yanzi sa eksenang ito. Tinakpan niya ang mukha at sumigaw. Batang ito. Bakit may mali kang iniisip tungkol kay guro? Ang ganda ng senior sister mo. Bakit nagkaroon ka pa ng ganyang kakaibang hilig? Natulala si Wang Sheng. Talagang siguro pa rin siguro. Iniabot niya ang damit gamit ang dalawang kamay. Guro, marahil nakita niyo na po si junior sister. Tama po ba? Si Xiniang, ang nanay ni junior sister, nandito po. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Qing Yanzi. Hayaan na, sa huli, magkikita pa rin naman kami. May bakas ng lungkot sa mukha niya. Magpapalit muna siguro ng damit, kayong dalawa, umiwas muna kayo sandali. Agad, mapaglarong kinindatan ni Wang Sheng si Mo Wangsuan. Bilisan mo, tawagin mo si Xiniang dito. Mabilis siyang masuner ang sumunod. Ang mag-asawa, nakatayo mula sa malayo. Nagkatinginan, pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay. Si Qing Yanzi. Nakasuot ng maayos na damit. Maayos ang buhok. Saan man tingnan ay may aura ng isang immortal. Aling. Kumunat ang noo ni Qiling. Marami pa akong trabaho. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, pero kailangang simple lang hanggat maaari.
Agad siyang sumugod para yakapin siya. Nagtago ka sa akin ng 20 taon. Pinahirapan mo ako hanggang sa mabaliw na ako. Ayoko nang mawala ka ulit. Nagulat ang mukha ni Chiling, sa huli ay naging malambing. Tinanggap ito. Niyakap din niya ng mahigpit si Qing Yanzi. Noon, nagtampo ako at umalis, talagang may kasalanan ako sa iyo. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. At saka, ngayon, wala na akong gaanong mood para sa ibang bagay bukod sa trabaho. Seryosong sinabi ni Qing Yanzi. Alam ko, ang inyong Special Investigation Team, nagre-recruit pa ba ng tao? Ayoko nang mahiwalay pa sa iyo. At saka, sa ganitong paraan, makakakuha rin ako ng ilang resources para kina Xiaosheng. Mabilis na sumang-ayon si Chiling. Sige, bibigyan kita ng pinakamataas na treatment. Hindi kita hahayaang tumakas sa trabaho. Sina Xiaosheng at Xiao Zuan, base sa standard ni Yanzing, bawat buwan ay bibigyan sila ng elixirs at spirit stones. Nagtaka si Qing Yanzi. Ako, mabangis na hinayla ni Chiling ang tainga niya. Ulong. Kailangan mong magtrabaho ng libre para sa akin. Mabilis na sumang-ayon si Qing Yanzi. Sige, 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 magtrabaho ng libre para kay Mrs. Ano naman? Hindi mapigil ang humanga ni Wang Sheng. Ganoon lang natapos. Siguro, talagang siguro. Mula sa malayo, isang nahihiyang boses ang umalingaw-ngaw. Sino ang misis mo? Bakit ba ang sama ng ugali mo? Mula sa mga halaman sa likod. Lumabas ang grupo ni Yan Xingnan. Sabi ko na nga ba? Yu. Karaniwang tinatawag mong Shini ang si Team Leader Chi, dito. Tiyak na may problema. Natulala si Zicheng. Lintik. Ang team leader ng investigation team, isang Golden Core Realm Cultivator, pwede pala yun. Nasiyahan din si Fei Lianzi. Immeasurable Heavenly Lord. Itong chismis, baka sobrang hot. Umiiyak si Wang Sheng sa kaloob-looban. Mga senior, ganito ba kayo kaboard? Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang guro at Shiniang. Ngunit, mabuti na rin ito. Patuloy pa ring nagtatanong si Chiling. Bigyang pansin ang imahe. Ngayon, ako ang superior mo. Kailangan mo akong tawaging team leader. Masayang sinabi ni Qing Yanzi. Naiintindihan ko po, team leader. Naging masaya na rin si Wang Sheng. Ang matagal ng pangarap ni Guro, sa wakas natupad na rin. Ilang araw pagkatapos, sa Shubei, Jianmen Pass, nahihiyang sinabi ni Fei Lianzi. Yu, sa pagkakataong ito, talagang naabala ka na namin. Nagpatuloy si Wang Sheng. Fei Lianzi Daozang. Ito po ang dapat kong gawin. Naantig ang matanda, naiiyak. Sa wakas, ang sword sect namin, naligtas na. Malakas na sinabi ng disipulo niya. Guro, imahe. Pagkatapos ayusin ang lahat ng bagay tungkol sa Wushen sect, pumunta si Wang Sheng sa Shu Mountain kasama si Fei Lianzi Daozang. Kahit na sa pangalan ay para tumulong sa sword sect, sa katotohanan, isa rin itong mahalagang bahagi ng kanyang cultivation. Naalala niya, sa nakaraang buhay, si Wang Sheng. Para maghanap ng pagkakataon, ilang beses ding pumunta sa sword sect. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng rebirth, muli siyang pupunta dito, na may katauhang tumutulong. Pagdating pa lang, isang grupo ng tao ang naghihintay na doon. Masayang ngumiti ang matanda. Yu Xiaoyu, pinaghintay ka namin ng matagal. Ito pala ang Great Elder ng sword sect. Hindi siya nagtipid sa papuri. Bata pa lang, dala na ang 2 daw ng sword intent. Yu, hindi nga may kakaila na isang henyo sa sword daw. Nagbigay galang si Wang Sheng. Senior, pinuri niyo po ako ng husto. Ang Liangyi sword intent sa katawan ko, ay ipinagkaloob ng aking Yuan Fasciazo. Nagulat ang matanda, si Yuan Bodahia. Hindi ko inaasahan na nagkaroon na siya ng pag-unawa sa sword daw, at ibinigay pa sa iba. Nagparamdam si Fei Lianzi. Pinaalalahanan. Elder, hindi ba dapat pag-usapan na natin ang pangunahing paksa? Ngumiti ang elder ng may kabaitan. Huwag magmadali, kailangan din nating maghanda ng kaunti. Yu, magpahinga ka muna. Pagkatapos maayos ang lahat, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsubok. Habang ginagamit ang internal force, nag-iisip si Wang Sheng. Ang Shu Mountain Sword Sect, ginagamit ang espada bilang pangunahing daw. Ang Dao Rhythm at ang Wudang, mayroon ding pagkakaiba. Parang nagbigay din ito sa akin ng gabay. Pag-iisip nito, lumalim ang pagtitig sa mukha niya. Sa hinaharap, paano ko dapat hugutin ang aking espada?
Kung tutuusin, sa pagkakataong ito pagpunta dito, nagpakita na rin ako ng ilang bagay, talagang padalos-dalos. Naalala ang sinabi ni Qing Yanzi. Lihim na pinatay ang masamang cultivator, na sugatan ng binti. Hindi pa gumagaling, tapos pilit pang iligtas ang tao. Ang pagiging mayabang, natural na katangian ng mga kabataan. Ngunit, ang pag-cultivate ng Dao, kailangan mo nang i-cultivate ang puso, bago maging immortal, kailangan mo nang maging tao. Ang Sword Trial 72, ay pagkakataon mo rin, hindi kita mapipigilan. Ngunit pagkatapos ng pagsubok, gusto kong bumalik ka sa bundok, mag-secluded cultivation ng 3 taon, para mag-focus sa cultivation, mag-focus sa pagbubuod ng mga natutunan mo sa panahong ito, isulat ang isang salitang stable, sa puso. Seryosong sinuri ni Wang Sheng ang sarili. Mula nang bumaba ako ng bundok, talagang medyo naging mayabang ako. Sa huli, kulang pa rin ako sa initial heaven and earth. Biglang isang malakas na tunog ang nagpagising sa kanya. Ang tunog ng kampana, may mali. Sinuri ni Wang Sheng. Ito ay Zen sound. Sa tabi ng sword sect, may templo pala dito. Buddhist sect. Pagsikat ng araw, si Wang Sheng at si Fei Lianzi ay magkasamang nagsasanay ng espada. Nang marinig ni Wang Sheng ang sinabi niya, medyo nagulat siya. Sinasabi mo ang Zen Temple. Mahigit 1,000 taon na itong naririto. Dati ina na. Dahil may kumpletong Buddhist Dharma transmission, pagkatapos bumalik ang Heaven and Earth Yuan Qi, unti-unti na ring nakakabawi. Nang marinig ito, hindi mapigil ang magtaka ni Wang Sheng. Kung gayon, bakit hindi sila pinaalis ng Sword Sect? Bumantong hininga si Fei Lianzi. Natanong ko na rin ang Sect Master. Narinig ko na doon, pinipigilan ng hindi kakaunting mga sinaunang demonyo. Ngayon, bumalik na ang Heaven and Earth Yuan Qi, hindi ko rin alam kung mabubuhay muli ang mga demonyong iyon. Tumingala si Wang Sheng sa langit. Ang mga sikreto ng langit at lupa na ito, napakarami. Kapag may pagkakataon, kailangan pa ring pumunta para mamulat ng kaunti. Nang magkaroon siya ng ideya, sinabi niya kay Fei Lianzi, Dao Zhang, pwede mo ba akong dalhin sa Zen Temple? Masayang ngumiti ang matanda. Sige, ngayong umaga. Balak ko sanang dalhin ka para mamasyal kung saan-saan. Mamaya, magpalit tayo ng bagong damit, pumunta tayo sa loob ng templo, tingnan natin ang mga estatwa ng Buddha. Ano sa tingin mo? Naisip ni Wang Sheng. Ang mga bagay sa Sword Sect, naantala na ang oras, kailangan ko munang sabihin kay guro. Pagkatapos ay pumunta sa Zen Temple kasama si Fei Lianzi Daozang, tingnan kung ano ang sitwasyon. Nang makapagpas siya, tinawagan niya si guro. Ayos lang. Bilang bisita sa Heavenly Sword Sect, hinding-hindi pwedeng mawalan ng galang. Bukod dito, sa Zen Temple, may isang monghe na nagngangalang Rufeng. Pwede mong hayaan siyang ipasa sa iyo ang kanyang 20 taong purong gongli. Nang marinig ito, medyo natulala si Wang Sheng. Guro, seryoso po ba kayo? Kalmado si Qing Yanzi. Siyempre, nagbibiro lang ako sa iyo. Ngunit, ang Zen Temple ay hindi malayo sa Sword Sect. Kung wala kang ginagawa, palitan mo siguro, pumunta ka at kamustahin mo si Monk Rufeng. Masayang ngumiti si Wang Sheng. Hindi mapigil ang humanga, pati sa Buddhist sect, may kakilala pa rin. Siguro, ang lawak talaga ng kaibigan niya. Sa kabilang linya, ang amoy ng pag-ibig ay lumabas. Mrs., itong lakas, ano sa tingin mo? Nagsalita si Chiling. Pwede na. Narinig ni Wang Sheng ang malakas na amoy ng dog food. Pinatay niya ang tawag. Ang ulo ay hindi tumitigil sa pag-iisip. Pagkatapos bumalik ang Yuan Qi, ang Dao heritage ng iba't ibang kilalang Daoist mountains, mabilis na bumangon. Ang Buddhist sect, ganap na naiiba, tanging ilang maliliit na templo lang ang may ilang mga high monks. Hindi ko rin alam kung itong Zen Temple, ay lugar ba ng mga nakatagong dragon at tigre, o hindi. Pagkatapos, si Wang Sheng at si Fei Lianzi ay nakarating na rin sa lugar. Isang boses na puno ng lakas ang umalingaw-ngaw. Ikaw si Fei Yu. Tama ba? Noong nakaraang panahon, si Qing Yanzi, hindi kakaunti ang pagbanggit sa iyo sa akin. Ito si Zen Master Rufeng. Mapaglaro siyang commandant. Nagtanong kay Wang Sheng. Ngunit, ang guru mo, natagpuan na ba niya ang asawa niya? Masayang ngumiti si Wang Sheng. Salamat po sa pag-alala, Zen Master Rufeng. Si Guru at si Xiniang, ilang araw pa lang po ang nakalipas, ay nagkita na muli. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Rufeng na tumawa ng malakas.
Natagpuan na pala, mabuti naman. Hindi na sayang ang kanyang pagiging tapat. Ngunit, tamang-tama ang pagdating ninyong dalawa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Abbot, kung totoo ang bagay na iyon, baka madamay din ang sword sect. Bihira lang na dumating sina Dao Zhangfei Lianzi at Faiyu, mas mabuti pang hayaan silang tingnan ng kaunti. Bumantong hininga ang matanda sa likod. Ito ang abbot ng Xian Temple. Si Shuangku. Dalawang Immortal Masters, ang pagdating ninyo dito ngayon ay tadhana rin. Sumunod kayo sa matandang mongheng ito, papunta sa balon sa likod bahay. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Wang Sheng at si Fei Lianzi. Pagdating pa lang nila sa lugar, nagsalita na ang abbot. Ang lugar na ito ay tinatawag na Demon Silang Well. Ayon sa alamat, may itinatagong Demon Silang Grand Array, pinipigilan ng isang sinaunang demonyo. Libong taon na ang nakalipas, bago bumalik ang Heaven and Earth Yuan Chi, makikita na may isang kuweba sa ilalim ng balong ito. Hindi naintindihan ni Fei Lianzi. Nagtanong, Zen Master Rufeng, ang ibig sabihin ni Abbot ay. Mabilis na nagpatuloy si Rufeng. Pagkatapos bumalik ang Yuan Chi, ang Grand Array sa loob ng balon ay nabuksan, ang kuwebang iyon ay nawala. Ngunit, noong nakaraang buwan, nagkaroon na naman ng pagbabago dito. Sa partikular, makikita nyo agad. Agad na namutla si Wang Sheng. Napagtanto, ito ay demonic chi. Nagpatuloy ang matanda. Tama, ang Grand Array, pagkatapos ng 1,000 taon, hindi na kaya ang bigat, anumang oras, ay maaaring masira. Sa oras na iyon, ang sinaunang demonyo na pinipigilan, baka magising, magdulot ng malaking kaguluhan sa mundo. Hindi mapigil ang matulala si Wang Sheng. Ang sinaunang demonyo, pagkatapos ng 1,000 taong pagpigil, hindi pa rin namatay. Ang mga Golden Core Cultivator, sa ilalim ng sitwasyon ng saganang Yuan Chi, ay mayroon lang haba ng buhay na mahigit 800 taon. Sa ilalim ng sitwasyon ng naubos na Yuan Chi, nabuhay pa rin ng 1,000 taon, itong sinaunang demonyo, ano ba talaga ang realm niya? Kung talagang makakatakas siya, para sa mundong ito, tiyak na isang malaking sakuna. Pagkatapos malaman na sa Xian Temple ay may pinipigilang sinaunang demonyo ng 1,000 taon. Agad na nakipag-ugnayan si Wang Sheng sa Special Investigation Team. At si Fei Lianzi ay nagpaalam din sa mga elder ng Sword Sect na pumunta para tumulong sa investigasyon. Kahit hindi pa nagigising ang sinaunang demonyo, hindi rin nang ahas ang lahat na basta-bastang i-stimulate siya. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa 1,000 taong sinaunang demonyo, kahit ang Special Investigation Team ay maaari lang umaksyon depende sa sitwasyon. Sa huling desisyon, nag-imbita ang Special Investigation Team ng mga High Monks para tumulong, suportahan ang Grand Array, linisin ang demonic chi. Kasabay nito, nagsagawa rin sila ng geological survey sa paligid para gumawa ng battle plan. Sa kabilang banda, ang Sword Sect ay nagbigay din ng pangako, kapag may kakaibang kilos ang sinaunang demonyo, agad silang darating para tumulong. Dahil din dito, ang Sword Trial 72 ay naging pinakamahalagang bagay para sa Sword Sect. Kung tutuusin, dagdag na isang bahagi ng Dao Heritage, mayroon silang dagdag na isang bahagi para harapin ang sinaunang demonyo. Paglipat ng eksena, ngayon, si Wang Sheng ay nakatayo sa gitna ng isang grupo ng tao. Nagsalita ang matanda sa kanila. Ang Sword Trial 72 ay ang Blessed Land Trial ng ating sect, may kabuoang 8 palapag. 70 pintuan. Hanggat makakaakyat ka sa ika-7 palapag, makukuha mo ang founding treasure ng Shu Mountain. Nagbilin siya sa kanyang disipulo. Simula ngayon, pataas at pababa ng Sword Sect, lahat ay tutulong kay Faiyu, tulungan siyang ma-perfect ang Sword Intent, matagumpay na makalusot sa Sword Trial 72. Kung tutuusin, ito'y naipasa na ng 1,000 taon, ang Zhang Dian, Zhangjian main point, ay nasa kung perpekto ba ang Sword Intent o hindi. Para mapataas ang tsansa ng tagumpay, si Wang Sheng ay maaari lang maasa ng husto ang Sword Intent pagkatapos magtagumpay. Gabi, pagkatapos makipagsagupaan sa libu-libong Sword Intent, halos naubos na ang kanyang espiritual na lakas. At ayon sa paraan ng Sword Sect, sa sandaling ito, ang pinakamadaling oras para makaunawa at mag-breakthrough. Ang pawis sa mukha ay hindi mapigil ang damaloy na parang naliligo. Ang mukha niya ay hindi maitago ang pagod. Gabi na rin. Sabi ng Great Elder sa kanya, hanggang dito na lang muna ngayon.
Faiyu, kailangan mong bumalik para magnilay. Tanghali kinabukasan, magpatuloy sa pagsasanay. Tumayo si Wang Sheng. Ang buong katawan ay hindi mapigil ang manginig. Yumuko siya. Kung gayon, mauuna na po ang junior. Tiningnan siyang unti-unting umalis. Napabuntong hininga si Fei Lianzi. Sayang, itong mahalagang espada, bakit hindi sa ating sword sect? Ngumiti ang elder ng may kasiyahan. Ang sword technique na ipinamana ni Patriarch ay nasa harap na natin. Sa kabilang banda, si Wang Sheng, habang nakaupo at nagme-meditate, ay nag-iisip, kahit na ang mga daozang ng sword sect, ginagamit ang sarili nilang sword intent para isama sa aking 7-star sword array. Ngunit, ang perfection na sinasabi nila, ano ba talaga iyon? Hindi kaya, tumutukoy lang ito sa pinakamataas na antas ng sword technique. Ang 7-star sword intent, nagbabago. Ngunit kung ito ay isa lang realm dito, at hindi ang pinakamataas na antas, paano? Magsimula. Ang 7 stars, ginagamit ang Ziwei Star bilang axis, umiikot. Ang sword array, ay basic din. Ngunit kung, sa posisyon ng Ziwei Emperor Star, kontrolin ang Big Dipper Stars, kung gayon, kaya ko bang hayaang gumalaw ang sword array kasama ko, ayon sa gusto ko, nang walang tigil na sword intent. Ngunit, ang ganoong sword array, paano naman magagamit ang mga teknik? Heaven and Earth Sword. Si Wang Sheng ay nakatuon sa pagsasanay, ngunit parang sa malayo, may isang anino na laging nakatayo. Pinapanood siya. Pagkatapos gamitin ang Heaven and Earth Sword, may isang daloy ng chi na lumitaw, na nagpatigil sa kanya. Naisip ni Wang Sheng, ang espada, ay sandata. Gaano man kagaling ang teknik, ang paggamit ng espada, ay para lang pumatay ng kalaban. Ngunit kung, ang pagbabago ng mga teknik, lahat ay aalisin, tanging mapapanatili lang ang sword intent. Itinaas ni Wang Sheng ang kamay sa langit. Ang 7-star sword array ay agad na lumitaw. Malakas na suminag ito diretso sa langit. Ang mga tao sa kabilang banda, nang makita ang liwanag na iyon, hindi mapigil ang humanga. Ang lakas ng sword intent. Ngunit ang direksyong iyon, ay ang tirahan ni Faiyu, hindi kaya siya. Sa wakas, nawala rin ang liwanag na iyon. Sa langit, natira ang mga maliliit na kumikinang na liwanag. Naunawaan niya, katawan sa Ziwei, namumuno sa 7 stars. Ito pala ang tunay na 7-star sword array. Naiintindihan ko na. Sa wakas, naiintindihan ko na. Mabilis na tumakbo sina Fei Lianzi at ang Sword Sect Elder. Nagmamadali siya. Faiyu, ano ang nangyari kanina? Nahihiyang nagkamot ng ulo si Wang Sheng. Dalawang senior, ang aking 7-star sword intent, parang, hindi sinasadyang, na perfect na rin. Paglipat ng eksena kay Qing Yanzi. Nagulat siya. Anong multo? Ang 7-star sword array, pwede palang baligtarin. Naalala niya, kanina, tumawag si Wang Sheng sa kanya. Guro, ito ba ang tunay na 7-star sword array? Pagkatapos ay ikinwento niya lahat. Medyo nasiyahan si Qing Yanzi. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang nakaintindi. Hindi masama. Sa sandaling ito, nag-isip siya. Ang tunay na sword array ay inayos pala ni Grand Patriarch base sa 7-star sword array. Habang nag-iisip si Qing Yanzi, kinuha niya ang isang bagay mula sa bulsa. Hindi kaya. Dati, balak ko pang hintayin sina Xiao Sheng at Xiao Zuan, pagkatapos nilang mag-condense ng Golden Core, sabay naming bubuksan ang Sect's Ultimate Treasure. Ngayon, gusto ko na itong buksan para tingnan. Ano ba talaga ang iniwan ni Grand Patriarch noon? Paglipat ng eksena kay Wang Sheng. Mabilis nang sumikat ang araw. Ang 7-star sword array, ginagamit ang 7 stars Gang Ziwei, ay umabot na sa first-rate level. Kahapon, ang kanyang sword intent ay na-perfect pa lang, ang lakas ay halatang tumaas, dumaan pa sa isang gabing pagpapakalma. Agad na iminulat ni Wang Sheng ang mga mata. Tumaga siya diretso sa harap. Ganap na niyang na-master ang sword intent. Lumapit ang Sword Sect Elder mula sa likod. Hindi masama, mukhang si Faiyu ay ganap nang na-master ang 7-star sword intent. Faiyu, ngayon, nagtalakayan tayo ng isang buong umaga, mas mabuting hayaan kitang magpasya. Balak mo bang, ngayon pumasok sa array, o patatagin muna ng 2 buwan bago pumunta? Yumuko si Wang Sheng ng mababa. Patawad po, Senior. Ang Sword Trial 72, talaga bang, Sword daw realm lang? Sumagot ang Sword Sect Elder. Tama, ang aming cultivation base, may limitadong epekto sa loob ng array. Nang marinig ito,
Nanahimik si Wang Sheng. Nag-isip, kung gayon, ngayon, papasok ako sa pintuan. Agad na lumipad si Wang Sheng papunta sa isang mataas na bundok. Doon, mag-isa siyang pumasok, inoobserbahan ang paligid. Ito na ba ang Sword Trial 72? Sa kaloob-looban ng bundok, mayroon pang isang pinto na gawa sa bato. Doon, tumayo siya ng tahimik. Nagmamasid. Isang salita na may liwanag ang lumitaw. Base lang sa isang salita, kaya nang masuri ang antas ng sword intent ng cultivator. Pwede pang ang tanggihan ng cultivator ang sword daw cultivation. Ginamit niya ang internal force, dahan-daang pumasok sa loob. Napagtanto ni Wang Sheng. Talaga nga, ang heritage ng bawat sect ay nakakabilib. Hindi ko rin alam kung makukumpleto ko ba ang pinagkatiwala sa akin sa pagkakataong ito. Ang pinto na gawa sa bato, pagkatapos niyang gamitan ng internal force, mabilis na unti-unting bumukas. Mabilis na pumasok si Wang Sheng sa loob. Dito, marahil ang unang palapag. Dahan-dahan siyang naglakad. Inoobserbahan ang paligid. Sa itaas, may nakasulat na mga sword technique moves ng sword sect. Narinig ko na ang mga naunang pumasok dito, ang palapag na ito, ay basic sword techniques lang, ang sword intent na nabuo, ay hindi gaanong malakas. At ang lalagyan nito, ay ang pinto na gawa sa bato sa harap. Hindi ito tumitigil sa paglabas ng lakas. Isang apoy, na may dalawang mandirigma na may hawak na espada, nakatayo. Naghihintay. Pagkakita pa lang sa kanya, sumugod sila para umatake. Dahan-daang hinugot ni Wang Sheng ang espada mula sa lalagyan. Dahan-dahan siyang dumaan. Ang kanyang espada ay dahan-daang tumaga sa 3 taong apoy. Ang bilis ay sobrang tulen na hindi pa sila nakaka-react, ay natalo na sila agad. Agad. Ang 3 taong apoy na iyon ay mabilis na naglaho. Isinuksok niya ang espada sa lalagyan. Kahit sword intent lang ng unang palapag, ngunit kung ang 7-star sword intent ay umabot na sa perfection, ang pagsaloko sa lahat, ay hindi pa rin ganoon kadali tulad kanina. Susunod, mayroon pang 7 palapag. Pagkasabi nito, iniabot niya ang kamay para itulak ang pinto na gawa sa bato. Isang liwanag ang kumislap. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga sword souls sa loob. Pangalawang palapag, tapos pangatlong palapag, sunod ay pang-4 na palapag, pang-5 palapag. Mukhang habang tumataas, lalong lumalakas ang kalaban. Sa daan papunta dito, ang 7-star sword intent, sa basic, ay nasa sweeping state. Napakalimitado para sa kanyang pag-angat. Kaya, sinamantala ni Wang Sheng ang pagkakataon, hasain ang realm sa Liangyi sword intent. Hindi pa tumitigil sa Liangyi Shanshu. Kaya, sa likod, espesyal niyang itinago ang 7-star sword intent, tanging Liangyi sword intent lang ang ginamit para harapin ang pagsubok. Unti-unti, naunawaan din niya, ang Liangyi sword intent. Ang Liangyi sword intent, malayang umatake at dumpensa, sa ilalim ng paa lumitaw ang Taiji, ang 2 isda ay nagningning. Sa wakas, naunawaan na rin niya, ang mga teknik ng sword intent na iyon. Kahit may kaunting sugat, sa huli, natalo pa rin niya lahat. Pagkatapos, isinuksok ni Wang Sheng ang espada. Nag-focus siya. Ibinalik ang internal force. Ang Liangyi sword intent ay sapat ng umangat. Sa likod, marahil mahirap nang harapin ang pagsubok. Ang pinagkatiwala ng iba, susunod, ayusin ng kaunti, tapos, papasok sa ika-54 na pintuan, para makarating sa susunod na palapag. Agad siyang humakbang papunta sa isang silid, sa paligid ay puno ng mga nagniningas na sulong. Sa loob, isang malakas na internal force, ang nagpagulat sa kanya. Napatigil. Isang boses mula sa loob ang umalingaw-ngaw. Ang Shu Mountain, wala nang pakialam. Nagulat si Wang Sheng. Sino? Muling umalingaw-ngaw ang boses. Ang inyong lingkod, ay ang Sword Sect Patriarch. Si Daoist Qingfeng, ang Yi-Sword Spirit, ng Companion Sword, responsable sa pagbabantay ng Grand Array. Hindi ka disipulo ng aking Shu Mountain, bakit ka naririto? Magalang na nagpakilala si Wang Sheng. Ang junior, ay si Wang Sheng, isang sword cultivator mula sa bundok Wudang. Nakatanggap ng paanyaya mula sa mga senior ng Shu Mountain, pumunta sa Sword Sect, para hanapin ang controlling sword technique ng Shu Mountain, na nawala mula nang maputol ang Yuan Qi, 1000 taon na ang nakalipas. Ang daloy ng Qi mula sa loob ng pintuan ay unti-unting lumabas. Ang controlling sword technique ay pundasyon ng Shu Mountain. Yung mga walang kwentang iyon, hinayaan pang mawala. Sige na.
Ang matanda sa harap niya ay ang Sword Sect Array Spirit. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, at saka, ano ang ebidensya mo para patunayan na ang Ling Chi ay nawala ng 1,000 taon? Lumapit si Wang Sheng. Masayang ngumiti. Senior, o kaya, hayaan mong ikwento ko sa inyo ang mga nangyari sa loob ng maraming taon. Nag-isip siya. Nang ang inyong lingkod ay nahulog sa mahimbing na tulog, ang Yuan Chi ng langit at lupa, talagang walang tigil na numinipis. Hayaan na nga, sabihin mo nga, kung gayon, magsisimula ako sa dinastiyang Tang, ganoon nga. Agad, nagsimula siyang magkwento ng walang tigil mula sa simula. Napilitang ngumiti si Wang Sheng. Talagang hinahangaan ko yung mga bida na nag-transmigrate papuntang sinaunang panahon, sa mga online na nobela, na naaalala pa ang lahat ng bagay ng ganoon. Dahil nga ganoon, 1,000 taon na, ang Dao heritage ng Shu Mountain, maituturing na na-preserve ng medyo kumpleto. Sinabi ng Sword Sect Array Spirit. Kung ganoon, ikaw pala ang tagapagmana ni Lu Dongbin. Ngunit, bakit hindi ka nag-aaral ng Poryang Sword Song? Kundi Wei Heavenly Sword. Medyo natulala si Wang Sheng. Hayaan na nga, pumasok ka na sa array. Hindi rin ako magpapakita ng awa. Kung masaktan kita, huwag mong sisihin ang mga disipulo ng Shu Mountain. Walang pag-aalinlangan si Wang Sheng. Tumalon siya. Maraming salamat po, Senior. Sa pagbibigay daan, agad siyang mabilis na tumalon papunta sa kanya. Malakas na nagsalita, handa na po ako. Hindi rin nagpatalo ang Sword Sect Array Spirit. Agad siyang nagpakawala ng isang atake ng E-Sword Intent Illusion. Umikot ang Sword Sect Array Spirit. Tumaga ng isang atake kay Wang Sheng. Hindi masama, ngunit kung nakapasok ka na sa control ng Sword 72, ang iyong comprehension at aptitude ay nasa top 10 na rin. Agad. Isang mas mainit na labanan ng Dao ng Espada ang naganap sa pagitan niya at ng Sword Sect Array Spirit. Hindi niya mapigil ang pumuri. Mabuting bata, kung disipulo ka ng aking Shu Mountain, matagal na kitang pinapasa. Nakakalungkot, hindi ka. Tumaga si Wang Sheng ng isang espada. Maraming salamat po, Senior, sa papuri. Ngunit, ang Junior, mayroon pa pong isang espada. Ngayon, maglalakas loob po ako. Senior. Pagkasabi nito, muli siyang tumiim ng paa at lumipad. Ang Ziwei Sword, mabangis na sumugod. Nanlisik ang mga mata ng Sword Sect Array Spirit. Sumigaw, halika, hayaan mong makita ng inyong lingkod ang iyong limitasyon. Ang mga bato at lupa sa paligid ay hindi nakayanan ng lakas nilang dalawa kaya marahas na lumipad. Habang umaatake siya, nagbibigay din siya ng gabay. Ang control ng sword technique, sa pintuan 61 hanggang 63, may kabuoang 3 volume. Kung gusto mong makuha lahat, kailangan mong gumugol ng kaunting pag-iisip. Mabilis. Pagkatapos noon, nakarating na rin siya sa ibang pintuan. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Wang Sheng. Sa wakas, nakarating na rin. Ang ikapitong palapag ng pagsubok, may itinatagong pintuan ng control ng sword technique. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng Sword Sect Array Spirit. Kung papayag ang mga taga Shu Mountain, pwede kang mag-aral kahit kailan mo gusto. Mas mabuti pang manatili ka dito kasama ko sandali. Nagpakita siya sa anyo ng isang liwanag. Hintayin mong ma-master mo ang control ng sword technique, pagkatapos, subukan mo ang ikasyam na pintuan sa likod, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Nautal si Wang Sheng. Ngunit, Senior, ang mga disipulo at apo ni Senior Ching Feng, naghihintay pa rin sila sa control ng sword technique para palakasin ang sword sect. Bago pa niya matapos ang sasabihin. Sumugod na ang matanda. Sino ang nagsabi sa kanilang walang kwenta? Nagmamadaling kinuha ni Wang Sheng ang espada. Napilitang ngumiti. Kakalaban lang kanina, gusto pang lumaban ulit. Sa Sword Trial 72, ang hirap sa mga susunod na pintuan, syempre mas mataas kaysa sa mga nauna. Ang lakas na ipinapakita ng Array Spirit Senior sa bawat pintuan, ay base sa pinakamataas na limitasyon na itinakda ng Grand Array. Marahil, sa loob ng ika-54 na pintuan, nagkaintindihan na silang dalawa, ang ugali ng Array Spirit Senior ay naging mas palakaibigan. Sinabi niya kay Wang Sheng, ang landas ng espada, ay may 3 daw. Langit, lupa, tao. Ang tao, ay ang tao, gamitin ang tao bilang pundasyon. Ang lupa, gamitin ang espada bilang Dao. Ang iyong Ziwei Sword, nabibilang sa Sword Dao na nabuo mula sa lakas ng langit at lupa.
Hindi lang madalas na itinuturo ang mga pagkukulang sa kanyang sword techniques, bawat beses na mapa-address si Wang Sheng, espesyal pa siyang ginagabayan, o banibiro ng ilang salita. Pagkatapos lang ng isang laban, ngumisi na naman siya ng may katusuhan. Bata, yung teknik kanina, hindi masama. Magpatuloy ka. Bata, ganyan lang, hindi mo na kaya. Kailangan mo bang bigyan kita ng 3 galaw? Sabi nga sa kasabihan, ang espada ay tulad ng may-ari.